Alright guys, so kanina pagka-check-in natin, medyo nainis lang tayo ng konti pero hindi natin pinahalata dahil dumating tayo around 12:30 PM dahil nag-check out tayo sa Nigi Nigi 2 at lumipat tayo sa Eurotel, and nagsabi sa atin sa reception kanina hindi pa daw available yung room pero pwede makapag-early check-in. May additional charge lang na 500 pesos pero consumable naman sa food. Okay, pero syempre hindi lang tayo nag-avail dahil 1 hour and 30 minutes na lang at willing naman tayo mag-wait. Nung sinabi natin na kung pwedeng iwan yung mga luggage at yung mga bag ko, ang sabi nila wala daw silang storage at hindi pwede. Kaya medyo nainis lang tayo, kaya umupo na lang tayo sa kanilang lobby, pero after mga 10 minutes lang nag-decide na lang tayo na iwan na pa rin yung bag dun sa tabi ng mga couch nila sa kanilang lobby. After natin iwan yung mga gamit natin, bumalik agad tayo sa kanilang reception at exactly 1 PM. So tinanong natin kung available na ba yung rooms, and good thing binigyan na yung room natin. Okay, kahit hindi na tayo nag-avail ng early check-in. Hello guys, it's me JL. Welcome to my YouTube channel, and for today's video, nandito na naman tayo ngayon sa Boracay at nakastay tayo dito sa Eurotel kaya gagawa na naman tayo ng panibagong hotel room tour. And to be honest guys, sobrang ganda ng location niya dahil katabi lang niya yung mga Henan Garden, Henan Regency, Mandarin Bay and Resort and Spa, kaya sobrang lapit lang niya sa beachfront. And pinbook pala natin to sa Klook at pwede nyo gamitin aking Klook promo code na JudeKlook para makakuha pa kayo ng additional na discount. At kung naghahanap talaga kayo ng budget hotels dito sa Boracay, pwede dito sa Eurotel. Kaya huwag na natin patigalin pa. Tara, samahan nyo ako. Alright guys, so pagpasok natin sa ating hotel room, meron tayong open closet dito. Meron din sila mga hangers, and dito natin ilalagay yung mga bags natin. And dito sa baba, meron din tayong sleepers. Ngayon naman guys, ito yung kanilang 1 queen size bed. And dito sa right side, meron tayong side table. At nandito yung kanilang telephone. At nandito na rin lahat ng mga switch ng mga lights. At meron din tayong mga outlet dito. Alright guys, so ito naman yung kanilang cable TV. Meron din tayong vanity mirror dito and working space. And meron din tayong hair dryer. Ngayon naman guys, ang papakita ko sa inyo ay yung kanilang toilet and bathroom. Alright guys, so meron tayong mirror dito. And ito yung kanilang dental kit. Meron din tayong shampoo, conditioner, and bath soap. At ito naman yung kanilang lavatory. And dito sa left side, ito yung kanilang toilet. And of course, meron din silang bidet and tissue. At ito naman yung kanilang bath towel. Ngayon naman guys, dito banda, nandito yung kanilang shower area. So meron tayong rainfall, shower, and of course, meron din silang heater. And to be honest guys, sobrang liit lang ng kanilang bathroom. Pero malinis naman. At yung kanilang hotel rooms dito sa Eurotel Boracay, actually magkakamukha lang talaga yung mga Eurotel hotel sa lahat ng branch nila dito sa Pilipinas. Okay? Pero in fairness guys, yung Eurotel Boracay medyo malinis naman at yung wall paint nila white na white pa rin. Although yung mga gamit lang nila medyo luma na, pero okay pa rin dahil sobrang mura lang dito. And by the way guys, yung kanilang beach towel ay meron silang additional charge na 100 pesos. Alright guys, so pinabook pala natin to sa Klook at pwede nyo gamitin aking Klook promo code na JudeKlook para makakuha pa kayo ng additional na discount. At ang pinabook natin ang hotel room type nila ay yung kanilang studio room. Starts at 1,400 pesos to 1,800 pesos, good for 2 person without breakfast. At kung meron naman breakfast, nasa 2,300 pesos to 2,500 pesos, good for 2 with buffet breakfast. And tomorrow, papakita ko sa inyo yung kanilang mga food options sa kanilang buffet. And by the way guys, yung kanilang mga hotel room rates ay depende pa rin talaga sa inyong travel dates dahil minsan sobrang mura lang niya talaga at minsan nasa 2,000 pesos per night. A few moments later. Alright guys, so nandito muna tayo ngayon sa labas ng Eurotel. Kaya ipapakita ko sa inyo kung gaano lang siya kalapit mula Eurotel papuntang beachfront. Alright guys, so ito yung harapan ng Eurotel. And nandito siya sa loob.
sa bandang dulo, sasabihin ko rin kung ilang minutes natin nilakad at papakita ko rin sa inyo yung mga hotels dito katulad ng Boracay Haven Resort. And dito sa right side, nandito naman yung Henan Regency. Kaya sobrang ganda rin ng location ng Eurotel kahit budget hotel dahil katabi niya ay mga 5-star hotel katulad nitong Mandarin Bay Resorts and Spa. At meron din tayong mga ginawang hotel room tour sa Henan Regency and Mandarin Bay Resort. Okay, so as of now, nasa 40 seconds na yung video natin, pero patuloy pa rin tayo maglalakad. And by the way guys, dito sa area na ito, maganda na rin yung daan niya dahil naka-bricks na, unlike before wala pa tong mga bricks. And nung November 2025, kumain pa tayo dito, pero ngayon sarado na yung peri-peri. Alright guys, so sa video natin nasa 1 minute and 57 seconds. Alright guys, so kung naghahanap kayo ng budget hotel dito sa Boracay, pwedeng pwede dito sa Eurotel dahil sobrang mura lang niya and walking distance lang talaga dito sa beachfront. Hindi kayo mapapagod kung lalabas kayo ng hotel room nyo tapos punta kayo ng beach or pabalik na kayo ng hotel dahil sobrang lapit lang niya. And by the way guys, kung pupunta naman kayo ng main road, nasa 1 minute lang at lalabas kayo sa may bandang Azalea dahil yung Azalea Hotel and Residences, ang location niya sa main road station 2. Alright guys, so dito sa gitna ng Sea Breeze Restaurant and Wave Bar, dyan tayo lumabas kanina. Alright guys, so sa video natin, nasa 5 minutes and 28 seconds lang at nandito na tayo ngayon sa D-Mall. Alright guys, so nagpalit na tayo pang swimming natin and kumuha na rin tayo ng beach towel and meron lang siyang bayad na 100 pesos kung kailan pauwi na tayo. Ngayon lang tayo naglakad-lakad dito and sobrang ganda niya dahil low tide at sobrang lawak ng beach. Okay, and good thing konti na lang yung tao ngayon dahil halos lahat siguro nagsiuwian na dahil Sunday ngayon at tapos na yung Boracay. Pero in fairness guys, sobrang ganda talaga and I think kung babalik tayo dito, susubukan na natin mag-activities, yung relax na lang at hindi na ako palipat-lipat ng hotel dahil medyo nakakapagod pala. Okay? Alright guys, so iniwan muna natin yung bag natin doon pero pumili tayo nitong waterproof bag and dito natin nilagay mga cellphone natin, wallet. Alright guys, so nagpahinga muna tayo dahil napagod tayo. Lumubog sa dagat. 2 hours later. Alright guys, so nandito na tayo ngayon sa Andong. So dito na tayo magdi-dinner. And ang in-order nga natin ay yung kanilang sisig for only 259 pesos. So sobrang mura lang talaga. Nag-order tayong dalawang rice dahil medyo nagutom tayo kanina. Alright guys, so 6 nights and 7 days tayo. Pero, hindi pa rin natin nakikita si Boracay Daily. Maraming beses na natin nakikita si Pat Louie, si Macman Plata, and yung iba pang mga vlogger dito sa Boracay at ibang mga content creator na nandito sa Boracay. Pero si Boracay Daily parang di yata lumalabas dito sa White Sand Beach. Gusto ko sana magpa-picture kay Boracay Daily and of course pati rin kay Patricia. Pero dito sila nakakasalubong sa Dimo, dito sa White Beach. And nag-stay rin naman tayo sa
Station 3. And sa totoo lang, kung kailan nasa Boracay na tayo, hindi na lumalabas sa atin si Boracay Daily sa TikTok. Pero, nakapalo naman tayo sa kanya. The next day. Kakatapos lang natin mag-breakfast, so lakad-lakad muna tayo. And medyo extended na naman yung ins natin sa kanila. Pero very very light. At syempre hindi na naman natin pinahalata. Dahil kahapon na nag-check-in tayo, ang sabi sa atin, meron tayong breakfast sa pinabook natin. So nung sinabi naman nila na meron silang early check-in charge sa 500 pesos na consumable for food, ang balak sana natin magpa-additional na lang ng breakfast plus magdi-dinner na lang tayo worth 150 or 200 pesos dahil mayroon naman silang ganung price range sa kanilang menu. Kaya lang nung palong beses natin tinanong kung mayroon mo breakfast yung pinbook natin, ang sabi nila meron daw. So hindi na ako nag-additional early check-in dahil sayang lang. Okay? Di man tayo mag-lunch and dinner sa Eurotel, syempre mas pipiliin pa natin na maglakad-lakad at lumabas na lang para mas sulit. So kanina pagkababa natin, binigay natin yung room number ko and then sabi nila room only lang daw yung nakalagay sa booking nila. Okay, so medyo magulo talaga sila. Kaya nagbayad na rin ako ng 350 pesos dahil balak talaga natin na magpa-add na lang ng breakfast para mabidyoan ko at may isama ko dito sa vlog dahil kapag nag-hotel tayo, napakita talaga natin yung mga breakfast options nila kung plated or buffet. And I think strategy nila talaga yon. Nasasabihin breakfast included para pag bumaba ka, sasabihin nilang room only lang para magbabayad na lang kayo ng 350 pesos. At kapag check-in naman, wala silang luggage storage para magbayad na lang kayo ng early check-in dahil consumable naman sa food. So I think yun ang strategy nila for the restaurant para makapag-avail ka. Kaya lang, ang problema lang kapag fully booked sila at wala pang available na room at wala silang storage at morning yung flight nyo, sobrang aga nyo dito sa Boracay, medyo hassle. Dahil kahit paano, pagdadalong isip kang iwan talagang gamit mo, lalo na kung nandun yung mga important things nyo or baka may makadampot sa mga nag-check out. Pero tayo, iniwan pa rin natin dun sa kanilang mga couch at sinabi pa rin natin sa kanilang reception at pumayag naman sila. Okay? Dumating tayo kahapon 12:30 PM. After 10 minutes, nainip tayo sa kanilang reception kaya lumabas muna tayo, iniwan natin yung luggage natin at bumalik tayo ng 1 PM. Sinadya talaga natin bumalik exactly 1 PM. And good thing binigay na yung hotel room natin. Mas okay sana agad na nilang binigay upon check-in. Hindi na sila naghintay kung mag-avail ba tayo ng early check-in nila. Pero at least mas maaga sa 2 PM. And I think mamayang pagka-checkout natin, extended na naman inis natin dahil ang checkout time nila dito 12 noon, 1 PM naman yung sundo natin papuntang Kalibo Airport. So meron pa tayong 1 hour para maglakad-lakad. So susubukan na naman natin, baka pag checkout naman meron na silang storage dahil wala na tayong dapat bayaran na i-offer nila. Okay? Flashback. Good morning guys! So pababa na tayo ngayon para mag-breakfast and ipapakita ko sa inyo yung kanilang mga food options sa kanilang buffet. Kaya huwag na natin patagalin pa. Tara, samahan nyo ako! Alright guys, so konti lang yung mga options nila at ipapakita ko sa inyo kung ano-ano yung mga kinuha natin. Alright guys, so kumuha lang tayo ng adobo and pancit and fried rice. And yung drinks natin ay iced tea. Alright guys, so extended na naman yung pagkainis natin sa kanila pero syempre hindi na naman natin pinahalata. And kahapon,
nung nag-check-in tayo, ang sabi sa atin, breakfast included na. Pero kanina pagkababa natin, ang sabi sa atin, room only lang daw. So I think strategy nila yun. Nasabihin naman breakfast included para pagkababa nyo, sasabihin nilang wala at room only lang. So, magbabayad na lang kayo. Additional 350 pesos para sa breakfast. And to be honest guys, sa akin okay lang dahil bala ko talaga mag-avail ng breakfast nila kasi para mapakita ko rin dito sa vlog. End of flashback. Alright guys, so nakapag-check out na tayo and pwede mag-iwan ng gamit kapag check out. Dahil nung nag-check-in tayo, iiwasan na natin yung gamit natin. Pero wala daw sa storage. Pero ngayon check out, kinuha naman nila yung luggage ko at linagay nila sa likod ng kanilang reception. I think strategy nila talaga yon for makapag-early check-in kayo na 500 pesos. So magagamit nyo naman sa food. And if ever kung magpapabook kayo ng hotel accommodation nyo sa Klook, huwag nyo kakalimutan na gamitin ang aking Klook promo code at Klook para makakuha pa kayo ng additional na discount. And if ever ka naghahanap pa rin kayo ng hotel dito sa Boracay, sa Baguio, sa Bicol, sa Bohol, sa Cebu, Metro Manila, Hong Kong, and Macau, check lang sa aking YouTube channel playlist na sobrang dami na natin nagawang hotel review. Okay, so thanks for watching. Bye!